Ngayon po ay meditation natin para sa Lord's Supper at isa pong biyaya na mayroon po tayong tatanggapin ngayon na tatlong kasapi o member at ito ay kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. Luke chapter 23 verse 35 to 43. Nakatayong nanunood ang taong bayan. Subalit, tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nililipat din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at dinalok siya ng suka. At sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat na pamagat sa taas niya. Ito ay ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, di ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa. At sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yabang ikaw ay nasa gayunding hatod ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Nawa, mapagpalang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, minsan pa, tumalapit kami sa inyo. Inahabi namin kami po'y kapos sa kalamang espiritual ng inyong salita sapagkat salita niyo ay sa Espiritu. Kailangan namin ng tulong ng inyong banal na Espiritu upang bigyan kami ng liwanag ng kaunawaan ng inyong salita. Pagpalain po niyo ito sa amin pong mga puso. In Jesus' name. Last month ng ating Lord's Supper, tinalakay natin ang una sa 7 sayings ng ating Panginoon. At ang sabi roon ay, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ito isang prayer ng ating Panginoon sa lahat ng mga makasalanan. At ngayon, atin din namang titignan ikalawa. Ang sabi, today, you shall be with me in paradise. Nang pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay, siya'y nasa katindihan ng paghihirap sa krus. Hirap siya sa kanyang pisikal na kalagayan. Halos siya po ay exhausted na at talagang nagdidelirio na ang Panginoon sa mas daling ito sa hirap. Ngunit pinatindi pa ito dahil sa mga panunuya ng mga taong nakamasid sa kanya. Pinagtatawanan siya. At hinahamon pang bumaba. At hinahamon ang kanyang pagiging Kristo na kung ikaw ang Kristo, patunayan mo. Nagliligtas kayo sa iba, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. At maraming tao ang nanunuya sa kanya. At higit pa ron, mismo ang dalawang kriminal na kasama niyang nakapako sa kanan at sa kaliwa, ay mayroong isang nagtatawa at sinabi, kung ikaw ang Kristo, tulungan mo iyong sarili at kami. Ngunit, lingid sa lahat ng mga taong ito na walang pananampalataya, mayroong isang hindi nagtawa. Mayroong isang hindi natuwa sa kanilang panunuya
Bagkus ang tao ito, isa sa kriminal na nakapako sa kaliwa o kanan ng Panginoon, sumampalataya sa Kanya. Sa katindihan ng kalagayan ito, katapusan ng buhay at hininga ng kriminal na ito, siya ay sumampalataya at nakatanggap ng pangako kaligtasan. Nang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong karian. At sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, makakasama ka sa ating karian. Na ito po'y sulat ni Lucas. At si Lucas, ang kanyang pagpapakilala sa ating Panginoon ay isang tao. Isang tao. Bagamat siya ay Diyos. At ipinapakita rito ni Lucas sa buong Hudyo o sa maraming Hudyo na mayroong kaligtasan sa sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon, at ang kaligtasan iyon ay agaran. Kahit na siya ay pinagtatawanan, lahat sila ay maaaring maligtas kung sila ay sasampalataya. At ito ang nais ipabatid sa atin din ng Panginoong Jesus. Sa kalagayan ito, na gaano man kaitim ang iyong kasalanan, ano man ang ginawa mong kasalanan, kapag ikay lumapit sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, ang kaligtasan ay iyong matatamo. Na paano maligtas? Ayon sa kalagayan ito. Paano maliligtas ang isang makasalanan? Dalawang paraan po. Makikita natin dito sa isang kriminal na nakapako sa krus. Una, pagmamakaawa ng isang makasalanan. At ikalawa, ang pangako ng tagapagligtas. Makikita natin dito ang kaligtasang nangyari sa kalagayan ito dahil sa pagmamakaawa ng isang makasalanan at dahil sa pangako ng isang tagapagligtas. Tingnan natin, una, ang pagmamakaawa ng makasalanan. Tingnan natin ang condition ng tao ito. Ang sabi sa verse 33, sa 43. Ang sabi nito ng Panginoon, at sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Mapapansin natin dito na ang Panginoon mismo nagbigay ng kasiguruhan sa kabila ng kalagayan ng taong ito na siya ay nakabayubay sa krus, na siya'y maliligtas. At mismong si Lucas kinilala ang taong ito na isang kriminal. Yan ang kalagayan niya. Isang kriminal. Literally, criminal means evil worker. Gumagawa ng kasamaan. At dahil siya isang kriminal, nahatulan siya. Na guilty. Siya ay guilty. At sentensyado siya by death in the cross. Pag sinabing sintensyahan siya sa death, sa krus, habang siya nakabayubay, literally, ang ibig sabihin, sakal na siya ng kamatayan habang siya'y nasa krus. Wala na siyang pag-asa doon. Wala na siyang pag-asa. Mamamatay na siya. Guilty sa krimen, so therefore, matuwid lang na siya ay hatulan.
At yan ang kalagayan ng lahat ng tao. Yan ang kalagayan natin. We are guilty. We are criminals because we are evil doers. Pero nakita ito ng isang kriminal na gano'n ang kanyang sitwasyon nung makaharap niya ang Panginoon. Pero nung habang siya gumagawa ng kanyang kasamaan, hindi niya nakita na siya'y evil man. Pero nung makatagpo niya si Christ, nung tinawag siya ni Christ, ganito, pagamat hindi siya tinawag, but yun ang nangyayari, once makatagpo mo si Kristo, malalantad sa'yo sa iyong sarili na ikaw isang kriminal. You are guilty and you are sentenced to death. Patwid lang ang hatol. Now secondly, tignan natin ang kanyang confession, and that is his condition. Yung confession niya, verse 41. Noong sinabi sa 39, patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na pinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit itong kriminal ito, sabi sa 40, subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatod ng kaparusahan? Tayo, he accepted in himself, ang sabi sa 41, tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit, ang tao ito na tinutukoy si Christ, hindi gumawa ng anumang masama. See? Yung kabilang kriminal na nakapako, never inaccept niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. At sino mang hindi nag-accept na siya ay sinner, wala siyang pagkakataong maligtas. Only those mga nakikita na he or she needs salvation. Yan ang confession niya. Sinaway niya ang isang kriminal na nanlalait kay Kristo, nagtatawa. Sinabi niya, matuwid lang tayong hatulan sapagkat tayo'y gumagawa talaga ng kasalanan. At dito mismo sa krus, doon niya kinonfess ang kanyang kasalanan. Once nakarating ka sa krus ni Kristo, you will admit that you are a sinner. Inamin niya. At inamin niya ito sa harap ng Panginoon. Yung bang pagiging Kristiyano ninyo? Nakita niyo ba, kabuhi-buhi ang ating buhay sa mundong ito na wala kay Kristo? At inamin ba natin sa kanyang harapan, Lord, forgive me. I am a sinner. Yun ang confession niya. We are sinners. At matuwid lang, hatulan tayo ng kamatayan. But this man, kaya nga man kasi yun ang sulat ni Lucas. This man, wala siyang ginawang masama. So nakita natin ang kanyang condition and then his confession. At tingnan natin ngayon ang kanyang petition, ang kanyang kahilingan. Ang sabi niya sa verse 42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong karyan. Wow! What a confession! Alam niyo, sa salitang ito, ano ini-imply dito? Ini-imply niya rito na siya ay talagang walang pag-asa maliban kay Kristo na lamang. Wala na siyang magagawa talaga maliban kay Kristo lamang. Humingi siya ng forgiveness. Now, implied yun sa talatang ito. Bagamat wala tayong nakitang literal na Lord forgive me, but he was asking, talagang nanalangin siya, alalahanin mo ko. Sino mo pwedeng alalahanin ng mga tao sa karya ng Diyos? Tanging yung mga repentant sinners. Alone.
Hindi lamang forgiveness ang hinihingi niya, kundi ako'y makasama mo. Reconciliation. Dahil ang tao ay hiwalay sa Diyos. Romans 8:5-8, ang tao'y laging nakikipagdigma sa Diyos. Laging may puot, laging may galit. Bagamat hindi sinasabi sa labi, pero sa gawa, sa kilos, ugali, alam natin, fools say in their heart, there is no God. Walang Diyos sa buhay ko. Sa kanya yung Diyos na yan, magagawa ko ng gusto kong gawin. Yan ay pakikipaglaban sa Diyos. Sapagkat hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Na ayaw niyang mamatay sa kasalanan niya na hiwalay kay Kristo. Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kahirapan. Humingi talaga siya ng kahabagan dito. Kahabagan na sana, Lord, ngayon, nandito na ako sa krus, wala na akong magagawa. Pero pag nandun ka na sa karyan mo, Lord, gusto kong isama mo ko doon. Gusto niyang makasama. At yan din ang dapat makita at dapat gawin natin ngayon. Nasikapin natin makita, may hiling ang Panginoon para sa kapatawaran and reconciliation sa Kanya. Sapagkat kung wala ka kapatawaran at wala kang pakikipag-isa kay Kristo, hindi ka pwedeng maaaring isulat ang pangalan mo sa Book of Life. You are separated from God. You are separated from Christ. At sino mang separated kay Christ, no hope at all. Tingnan nyo sabi sa Revelations 20 verse 12. Revelations 20 verse 12 at lumundag tayo sa 15. Ganito po ang sabi, ipinakita kay John the Beloved kung ano mangyari sa future pagdating sa judgment. Ipinakita nito kay Revelation, Apocalypse. Inakita, sabi, in-unveil ang future kung ano mangyari sa mga tao sa darating na judgment. Ang sabi nito sa 12, at nakita ko ang mga patay, mga great man, mga dakilat, mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Then 15, at ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Apart from Christ, we are nothing and we can do nothing. Kaya ito ang petition ng criminal nito. Inamin niya siya makasalanan. Wala siya magagawa na rito eh. Alam niyo ba, kapag tayo'y tinawag ng Panginoon, ipapakita sa iyo ang iyong totoong kalagayan. Hindi mo na maalala lahat ng ginawa mong good works in the past. Ang makikita mo lamang sa iyong harapan, how sinful you are. Kasi hanggat hindi mo nakitang makasalanan ka, you can never approach in Christ sa saving grace. Hanggat hindi mo nakilala ang iyong pagkamakasalanan at kinonsider lahat ng good works mo doon as filthy rags, you can never be saved. Yan po ang kailangan natin sa ating petition. Hindi na pinag-usapan dun sa krus eh. Talagang sumumpa tayo sa Lord, kasi marami akong nagawang good works noon, bagamat itong huli, naging criminal ako. Even though I'm a criminal, I help people. Nagpaaral ako ng aking pamangkin, nakapagpatapos ako ng ganito, nakapagpatay ng negosyo yung kapatid ko dahil sa perang ninakaw ko. That's a good work, sabi. Pero wala tayo makikita discussion about his good works. Lahat ng diniscuss na rito is about his sinful life. Sapagkat yung good works natin, hindi yan magiging basis ng ating kaligtasan. Kundi ang ating kasalanan kung tinatanggap natin, diyan nakapatay ang ating forgiveness. At tignan natin ang recognition nitong tao ito tungkol kay Jesus Christ.
He recognizes Jesus Christ in three different attributes or character. Dito may kita natin. Verse 41 to 42, basahin natin muli. Sabi niya doon sa kasama ng kriminal, tayo ay nahatulan ng matwi, righteous ang judgment sa atin sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. The wages of sin is death. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala rito ng taong ito, right there, na makatagpo niya si Christ, ang katangian ni Jesus. Nakita niya dito that Christ is pure. Yan isang attributes ng Panginoon. Alam nyo, hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos unless we recognize Christ as pure. Sapagkat never makapagbibigay ng kaligtasan o makapaghugas ng kasalanan kung hindi pure. Nakita niya pure dito si Jesus Christ. Ang nakita niya yung kanyang kasamaan, marapat lang na tayo'y hatulan sapagkat tayo'y gumagawa ng masama. But this man, wala siyang ginawang masama. Matuwid ang tao ito. Now, tanong mo, di ba niya natatanong nyo, paano nalaman ang kriminal na ito na Jesus Christ ay matuwid? Nasusundan ba niya si Christ habang nagnanakaw siya o gumawa siya ng krimen? Hindi ko alam. Pero yun ang kanyang confession. Kinilala niya ang isa sa mga attributes ng Panginoon that God is pure. Kung pure ito, alam niya na lahat ng hatol, lahat ng paratang nila, Caiaphas, Pilate, at lahat ng mga tao ay pawang kasinungalingan. Alam niya. Matuwid lang sa atin na tayo'y hatulan sapagkat tayo'y gumagawa ng kasalanan. Yan po isang napakagandang ugali, isang tao na tumatanggap ng kasalanan. Pero kung tao ito, si Jesus Christ, malinis. Alam nyo, ito yung isang mahalagang aspeto sa ating salvation. Nakilalanin at lumapit tayo kay Kristo bilang banal at walang dungis. Sapagkat ang kabanalan at purity ni Christ, siya lamang ang makapagpapatawad ng ating wickedness. Hindi yung ating good works. Nakita nyo kanina sa aquarium? Ang tao nandun sa kanyang nature as man, flesh. Gumagawa siya ng mabuti according to his nature. But he can never do what is righteous in the sight of God. At itong pinagmamalaki ng tao na sila gumagawa ng mabuti. Yung kabutihan yun, walang may ambag sa kabutihan inahasa ng Diyos, Espiritu. Inadmit ito ng makasalanan. At yun ang kailangan natin. Kung hindi tayo naniwala that Jesus Christ is holy and pure, paano masabing naniwala kang malinisan ka sa iyong kasalanan? So ito yung unang attributes na recognize ng criminal na ito. The Lord is pure. Then ikalawa, nirecognize niya rin ang Lord's sovereignty. Ang pagkamakapangyarihan, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Verse 42. Sovereign ng Panginoon, meaning to say, sovereign is king, governor, lahat ng klase ng leader, pagsama-samahin ng leader dito sa mundo, higit doon ang Panginoon. He is in control. Sa verse 42, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako
pagdating sa iyong kaharian. And that kingdom, yung kaharian na yan, ang naghahari dyan ay ang tanging soberanong Diyos. At nirecognize ng tao ito, si Kristo ang naghahari sa kingdom na yan. Si Kristo ang naghahari sa kingdom. Hindi si Pinoy, hindi si Obama, hindi kung sino-sino mga religious leaders na sinasambahin na halika ng paa. No. Tanging si Jesus Christ. Sapagkat siya ay soberano. Kinilala niya si Jesus na siyang Mesiyas, ang pinili na Kristo, the sovereign Savior. Kinilala niya ito. Kailan niya nakilala? Nung siya'y nasa harap ni Kristo sa krus. Nung siya'y mamamatay na. Alam nyo, hanggat hindi natin nakikita ang ating sarili na tayo mamamatay sa ating kasalanan, hindi natin makikilala si Kristo na kung gaano siya kadakila at kailangan sa ating buhay. Alam, minsan, misis ko, inaalap ako minsan ng pagkain. Ba, gutom ka na ba? Hindi pa. Kasi mamaya kain ako dahil naman ang akong diabetes. Pero nakikita ko siya mukhang nanginginig na. Dahil gutom na, sumasabi sa akin. Mamaya ako, at least 6 to 7 times ang kumakain sa whole day. So, wala akong naramang gutom. So, kailangan ng pagkain. Pero siya, nanginginig siya, gusto niyong kumain, dahil gutom na gutom siya. The same with us, ang ating nature. Hanggat hindi natin nararamdaman tayo ay mamamatay na sa ating kasalanan, hindi natin kailangan ng kaligtasan. At itong nangyari sa taong ito, tinanggap niya na time na yun, mamamatay na siya. Kaya kinikala niya, Jesus Christ, sovereign. Nagpapailalim siya ngayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala siyang magawa. The third attributes na nirecognize ng tao ito is the Lord's ability. Lord's purity, the Lord's sovereignty, then thirdly, the Lord's ability. Ang sabi sa 42 again, anong sabi? Jesus, alalahanin. Alalahanin. Yun ang kakayanan talaga ng Panginoon, ang malala. Now, alalahanin natin dito ang kalagayan ng kriminal na ito. Siya nakapako. Halos dehydrated na rin siya ng time na ito. Agas yung kanyang dugo sa kanyang kamay. Bugbog sarado siya, natutuyuan siya, wala siyang tubig, naghihirap siya. Ito na ang pinakamahirap na kamatayan sa time na yon. Pero naniniwala siya sa ability ni Christ. Alalahanin mo. Alalahanin mo. Nasa krus, helpless. Wala siyang magagawa. Himala na lamang kung makakatakas siya sa krus na yun. Kaya dito, inaamin siya mismo sa sarili, Lord, kung hindi mo ko alalahanin, talagang wala akong magagawa rito. Wala na. Wala na talaga. Tanging ang pag-asa ko ikaw. Maring bawat isa sa atin dito, hindi nyo mo naisip ito. But you need Christ. Dahil magaan naman ang buhay, wala kang pera pero wala kang namang karamdaman, okay lang ang buhay, masarap, kaya. Maring hindi mo talaga iniisip ito. Pero tanging si Yesu Cristo lang ang pag-asa mo. Wala nang iba. Wala nang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay ng Diyos para sa iyong kaniligtas.
maliban sa Diyos. At nakita natin ang pagmamakaawa ng tao. Bakit nagmamakaawa siya? Dahil alam niyang makasalanan siya at wala na siyang magagawa. Himala na lamang para siya ay maligtas at hindi siya nagkamali na tumawag kay Kristo. Ngayon, tignan natin ikalawa, ang pangako ng tagapagligtas. Tignan niyo verse 43. At sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paradiso. Truly, truly, I say to you, today you shall be with me sa paradiso. Now, ano na naman ang implied nito? Anong ibig sabihin nito? Number one, yung po statement of assurance. Salvation is assured in Christ. Ang sabi ni Christ, truly, I say to you. Alam nyo, ano kayong pakiramdam natin? O ikaw yung nakapako yan. Panginoon, pagdating mo sa iyong kaya at makarinig ka ng isang comforting assurance na pangako ng Diyos. Today, you shall be with me. Malay ko, kaaliwan ito. Kaaliwan ito na makarinig ka ng katiyakan ng inyong kaligtasan. Kanina, isa sa matanong ko doon sa nabaptize, paano mo nalamang ligtas ka? Sabi nila, pasalita ng Diyos. That's our assurance. Yun ang ating assurance. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanya. Alam nyo, tinanggap agad ng Panginoon ang Kanyang kaisingan. Yun ang beauty ng goodness and love of God. Hindi ka na kukusyonin talaga. Naniniwala ka sa akin. Sigurado ka. Sumpangan. Mamatay-matay lang mo. No. Walang condition. Kapag kang isang tao ay humingi ng forgiveness and reconciliation at meeting, ganyan siya. Pero hindi ka makakadmit na yung kasalanan hanggang hindi mo nakita sa iyong sarili kung gaano katindi yung ginagawa mong kasalanan. Hindi mo makikita yun. Pero yung taong ito nakita niya. Alam niyo, sa mundo maraming pangako. Maraming pangako. May isang Kristiyano pa mismo nangangako. Sumasama loob natin, Kristiyano pa naman. Bakit hindi niya natupad yung pangako niya? Now remember this. Sa mundo napakaraming pangako pero wala itong authority. Wala itong power para tuparin ang kanyang pangako. Only by the grace of God. Tanging biyaya ng Diyos lamang ang nakapagpapatupad ng pangakong binitiwan natin. At maalam natin ang pangako kung tayo'y umaalalang tayo'y anak ng Diyos na dapat gawin ng ating. Pero alam nyo, yung kawalang saysay ng pangako ng mundo, yun ang hinahanap ng tao ngayon eh. Doon sila nabubuhay. Pero yung pangako ng Diyos, yes, 1 John 1:9, if you confess your sin to Him, He is faithful and just and forgive you and cleanse you from all your wickedness. Naniniwala sila pero hindi na makawakan. Dahil hindi nila na-feel at hindi nila nakikita kung gaano siya kasama. Okay. Ang kanyang sasabihin, pakunti naman ako ng tao, kapait naman ako. Then, hindi lamang assurance ang pangako ng Diyos dito, is also, ito yung ikalawa, acceptance.
yung acceptance ng Panginoon. Ang sabi niya, truly, truly, I say to you, it is I. Ang sabi ni Christ, ako mismo nagsasabi. Hindi sinabi ng Panginoon, yan sinabi ni Pastor, yan ang sinabi ni Nito. No, I say to you. Talagang si Kristo mismo ang tumanggap ng prayer, ng petition ng tao ito, na I myself say to you, today you shall be with me in paradise. Ito'y isang personal promise na binitiwan ng isang sovereign Lord na isang taong makasalanan na karapat-dapat sa kanyang impyernong nag-aapoy. Lahat ng tao ay patungo sa impyerno ng apoy, pero dahil sa pangako ng Panginoon, personal niyang pangako, I say to you, hindi ka mapupunta ron. Hindi dahil sa iyong ginawang mabuti, hindi dahil sa iyong pag-confess, hindi sa iyong pagtulong. No! Dahil sinabi ni Kristo, gaano mang kabigat, gaano mang kalaki ang iyong kasalanan. It is I say to you. Tanggap ng Panginoon yun. Walang hindi kayang kaputin ng biyahe ng Diyos. Kapot yan na. So yun yung pangako ng Panginoon. Assurance, acceptance, din yung arrival. Yung arrival ng sinasabi ko rito ay sa verse 43. No? Ang sabi rito, at sumagot siya, katotohanan ng sinabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa English rin po sabi ganito eh. And Jesus said to him, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Today you shall be with me in paradise. Anong prayer nung criminal? Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Future ang hinahangad niyan. Future pa lang, hindi pa nangyayari. Pero ang acceptance ng Panginoon, I say to you, today, you shall be with me in paradise. Hindi sinabi ng Panginoon, oh, wait. There is a process, a cleansing process, which we call purgatory. Daraan ka muna sa purging, sa purgatory ka muna. At hayaan mo yung mga kamag-anak mo sa lupa, mananalangin sa iyo para bawat bayad mo ay isang paahakbang doon sa purgatory o paakit sa langit. Wala pong ganon. Ang sabi ng Panginoon, today, you shall be with me in paradise. No process at all. Gaya na sinasabi ng ibang religion. Today, ipinagkaloob ng Panginoon ng kaibigan. Once you confess your sin to God, He will say, if you die today you are with me in paradise. Kaya sabi nga sa 1 Corinthians, 2 Corinthians 2, to be absent in the body is to be present with the Lord. Anong kinatatakot niyo kung mamatay? Ang kinatatakot talaga natin mamatay, masakit eh. Masakit eh, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyari nito. Nalagod na yung ating hila. Masakit yata yun. Kasi nakikita mo yung mga bigil, yung nagmahaba, hindi lang hanggang dito sinapupunan sa hirap ng kanyang karamdaman. Karamdaman ang hirap niya, pero once kinuha ng Panginoon ang iyong kamatayan, mga kapatid, wala akong hirap yun. Anong katatakutan natin? Hindi ba alam pagpikit mo, kamatayan, pero pagdilat mo, wow, mukha ni Kristo ang makikita. Today, you shall be with me
dapat natin alalahanin. Itong mga bagong miyembro natin, yun ang kanilang paniniwala. Kailangan nila i-commit ang kanilang buhay. Dahil anytime, today, maaaring kunin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon may takda ng buhay natin. Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die. And if you're not a Christian, after death is judgment. Judgment. Kailangan kaligtasan, salvation hindi dapat pinagbubukas yan. Sapagkat di natin alam anong dala ng bukas. Pero, katwiran ng tao ganito. Marahil sasabihin mo, Pastor, hindi na ako ganyang kasama, hindi na ako kriminal. Mabuting tao naman ako. Sabihin ko sa iyo, maring ikaw na ang pinakamabait na tao sa mundong ito, maring ikaw na ang pinaka-relihiyoso at relihiyosong tao ito, maring ikaw na ang pinakamatulungin sa iyong kapwa ngayon, pero sinasabi ng Biblia, at sinasabi mong wala kang kasalanan, pero ang sabi sa Biblia, Matthew 5:28, tumingin ka lang na may halay sa iyong kapwa, nangangaronya ka. Kung ikaw'y magkaroon ka ba ng galit, 1 John 3:14 o 15, kung mayroon kang galit sa iyong kapwa, ikaw'y kriminal. Kung sabihin, hindi ka nagkasala. Yung pagsisinungaling lang, matindi po yun. Ang magsinungaling. John 8:44. Saan nagmumula ang pagsisinungaling? Hindi sa Diyos. Because God is truth. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, the truth. Kaya nga, kung mayroon kang lies, hindi makarating. Kaya tinasabi sa John 8:44. Ano sabi ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees na kanyang kausap dito? Ang sabi na, hindi kami alipin. Pero sabi ng Panginoon, alipin din ang kasalanan. Sapagkat ang sino mang alipin ng kasalanan, patuloy siya nagkakasala. Pero sabi nila, no, kami ay mga lahi ni Abraham. Kami ay mga banal, kami mabuting tao. Marami kami tinutulungan. Hindi yan ang batayan, kundi ang kasalanan. Anong kasalanan namin? Ngayon pa lang, nagsisinungaling na kayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 8:44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, full of hatred. Buhat pa sa simula at hindi nanindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya mahirap po na sabihin, ikaw nang pinakamabuti, ikaw nang pinakamagaling, ikaw nang pinakamatulungin, pero wala kang kasalanan, hindi ako katulad ng kriminal na yan. Naulalahan natin, isang kutsaritang dagat at isang buong karagatan, walang pagkakaiba, dagat din. Isang sinungaling na kasalanan at isang mamamatay tao ng tao, walang pagkakaiba, kasalanan pa rin. And the wages of sin is death. Kaya hindi pwede natin sundin yung katwiran ng tao. Tignan natin ang halimbawa ng kriminal na ito. Doon niya lang na-recognize and consider himself sinner sa harapan ni Kristo nung katagpuin siya sa kaligtasan. Ang kahabagan ng Diyos kayang abutin lahat. Walang hindi kayang abutin ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang biyaya. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ay makakamit lamang ng mga taong umaamin ng kanilang kasalanan sa kanyang harapan. Makita natin halimbawa dito. Hindi tinanong ng Panginoon kung gaano karami nang natulungan mo. Hindi siya tinanong. Mismo siya sa kanyang conviction, pagharap kay Kristo, he knows that he is a sinner. Hindi natin
Bakit kailangan ko umating dyan? Hindi ko sinira. Hindi mo kasalanan. No. Once you recognize Christ, once you know Christ personally, you will recognize yourself. You need salvation. Kailangan mo salvation. At itong pangako ng Biblia, throughout the Bible, Isaiah 1:18. Isaiah 1:18 says, ang sabi po ng Isaiah 1:18, come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are as scarlet, they will be as white as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool. Now, dalawa po ito papakita natin dito na imposibleng mabagong kulay. Yung tinatawag na scarlet and crimson. Na alam naman natin, ang gumagawa ng ganitong red dye, yung pagtina, ay mamahaling bagay ito. Mayroong mga shells sa dagat na kailangan nilang kunin at patuyuin sa araw. At pagkatapos natuyo, dinudurog ito ng dinudurog. At kapag ka ito'y nadurog na, napulbos na, lumalabas yung katas nito, nilalagyan siguro ng something lang para kumalat, at ito'y ini-import sa India o saan bang sa Egypt para mag-dye ng mga linen. At ang linen na yun, pag na-dye na ito, natina na ito, noong substance na yun, kalagatan na yun, like scarlet, hindi na mabubura kailanman. But, sinabi ng Christ, though your sins are scarlet, they will be as white as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool. Walang imposible sa Diyos. Ano mang kasalanan, patatawarin niya. The only condition is acceptance and repent. Yun ang design natin ngayon sa Lord's Supper. Mayroong kaligtasan. Okay. Tayo mo na lang.